Pinanlabo ng luha ang mga mata ni Elise pagkatapos mabasa ang sulat na iyon. Jan, mahinang sambit niya. Jan Karian, sabi ni Faye. What are you waiting for? Go to him now. Pinahid niya ang luha sa mga mata bago lumabas ng klinik. Good luck, girl, pahabol na sabi ng kaibigan. Tila walang narinig na tuloy-tuloy siyang tumakbo patungo sa annex building ng BGH. Agad siyang tumuloy sa klinik dyan nang makarating siya ron. O doktora, nagulat na saad ni Laura nang akmang bubuksan na niya ang nakalak namang main clinic ni Jan. I need to talk to Tolitz, nasasabik na sabi niya. Ay naku, nakaalis na po, sabi ni Laura. 1 linggo po yata hindi makakapag-clinic si Doc dahil magbabakasyon. Saad? Sa abroad po yata. Ha? Hindi na hinintay na makapagsalitang muli ang sekretarya. Napatakbo na siyang lumabas ng clinic. Tuloy-tuloy siya sa parking lot at sumakay sa kotse. Halos paliparin niya yun sa kalsada, mabutan lang niya si Jan. Hindi ko nahahayaang magkalayo ulit tayo. Luha ang sabi ni habang tumatakbo ang sasakyan. Ayoko nang maghintay ng matagal dyan. Tama na ang 10 taon. Tama na. Pinaharurot niya ang kotse sa daan. Tama si Faye. Pinilit kong hanapin sa ibang kaligayahan sa iyo ko lang ang natagpuan, pero nabigo ako. Wala nang iba pang pwedeng makapagbigay sa akin ng kaligayahan. Ikaw lang. Sa wakas ay narating niya ang bahay ni Jan upang salubungin lamang ng hindi magandang balita. Nakaalis na po si Doc, sabi ng katulo na nagbukas sa kanya ng gate. Pero dadaan daw po muna siya sa bahay ng mga magulang niya. Mga magulang niya? Yan po mga magulang niya na kailan lamang niya nakilala. Hindi na nakapagpasalamat sa babae. Nagad siyang sumakay sa kotse at pinatakbo iyon sa tiyak na direksyon. He just left, saan nang sumalubong sa kanya na si Mrs. Roa. Ilang araw siyang naghintay at umasa sa pagdating mo. Natumawa kami nang malamang ikaw ang babaeng pinaglalaanan niya ng espesyal na pagtingin at I love him. Hindi na nakapagpigil na putol niya sa sinasabi ito. I love him very much. Anong oras ho ba ang flight niya? Saglit lang na napagkatulala ng ginang. Naupo ito sa harap ng telephone rack at may sinulat sa papel. Pagkatapos ay iniabot ito sa kanya ang papel na iyon. By this time baka naroon na siya iha. Hindi siya lilipad patungo sa ibang bansa. Diyan mo siya matatagpuan. Milagrosa Villa. Sa ibaba niyo ay nakasulat ang address ng nasabing lugar. He told me about you. Formal na saad ng ginang pagkuhan. He told us everything about you. Then he cried for hours, Iha. My son loves you. Pero naniwala na siya sa sinabi mo na hindi kayong para sa isa't isa. So he's marrying someone else. What? Ilang gabi na niya itong pinag-iisipan. Pakakasalan na niya si Maya para bigyan ng ama ang ipinagbubuntis nito na anak ng ibang lalaki. Pagkatapos ng kasal nila Ron, he'll bring Maya over at dito naman sila magpapakasal. God, napatampan siya sa no sa labis na frustration. Napakagat labi si Mrs. Rowe. Nang balak na niyang umalis ay bigla na lamang itong pinigilan ng braso niya. But you can still do something to stop the wedding, can't you? May ngiti na sa mga labi nito nang sabihin iyo. Malayo raw ang Milagrosa Villa sa Kabiasnan. Walang sasakyang pwedeng umakyat doon. You need to walk. Kung hindi ka sanay sa pagod at sa gubat kami nagkakilala. Putol niya sa sinasabi nila. Dinala ako ng mga paako sa lugar na iyon para makita siya. Nadalhin muli ako raw ng mga paako hindi lamang upang makita siya, kundi upang makasama at bigyang katuparan ng pangarap naming dalawa. Thank you, Mrs. Roa. Pagkasabi nun ay napayakap siya ng mahigpit dito. Malayo pa ba? Humihingal na tanong ni Ellie sa kanyang tratang tour guide sa Bicol. May 1.5 oras na lang, sagot ng maitim na pandak na lalaki. Ha? Saglit siyang napahinto sa paglakad at napatutup sa noo. Manong naman, 2 oras na tayong bumiyahe, 1 oras na tayong naglalakad. Buti nga ho at 2 oras lang kayong bumiyahe. Sagot nito, kung hindi eroplano. Ang sinakyan nyo, edi sana'y bukas pang dating nyo rito. Kung alam ko lang kung ganito kalayo itong lugar na ito, edi sana'y pinilit ko na si Papa na ipagamit sa akin ang private helicopter o plane namin. Sumusuko na ho ba kayo? Tumigil na rin ang lalaki sa paglakad at hinarap siya. Gusto niyo bang bumaba na ulit tayo sa bayan? Parang gusto na nga niyang sumuko at bumalik na lang. Total hindi naman niya sigurado kung mapipigilan pa niya ang kasal ni na Jan at Maya. Kinapa niya sa leg ang kwintas na tanso. Pinulot niyo ni Alegria nang itapon niya at ibinalik sa kanya isang araw. Nakita silang muli sa tulong ng paniniwala ni Jan na mangyayari yun. At may paniniwala na rin siya ngayon na matutupad ang pangarap niya para sa kanilang dalawa. Hindi na niya hahayaang mawala sa kanyang lalaking kay tagal niyang hinintay. Tayo na ho. Pagayaya niya sa mabait namang Bicolano. Tayo na ho sa Milagrosa Villa. Mapailing na napang ito. Balita akong may kasalan doon ngayon. Saad pa nito. Isa ka siguro sa mga bisita, ano? Tahimik siyang tumango. Sa isipin pa lamang na agkakasal sa ibang lalaki ang mahal niya.
ay parang gusto na niyang iangat ang mga paa mula sa lupa hanggang sa makalipad siya. Paano kung hindi na siya makaabot? Paano kung huli na ang lahat? Paano kung ano-anong pangkatanungan na naglaro sa kanya ang isip ng muling marinig ang boses ng malaki? Nandito na po tayo, ma'am. Saglit siyang natigilan. May naririnig na nga siyang malakas na tugtog at ingay. Sa di kalayuan ay kitang-kita niya ang parehong bahay na simple ang yari, ngunit simentado. Sa bungad ay mababasa ang mga salitang Milagrosa Villa. Tapos na ho yata ang kasal, sabi muli ng Bicolano. Animoy na lang tanggulin ng lambot siya. Nagsasayawan na nga ang mga tao roon. Ang iba ay nagkakainan na. Dinig na dinig niya ang tawanan ng iba. May mga nagiinom na rin. Okay lang ho ba kayo? Tanong muli ng kasama niya. Isama niyo naman ho ako at ang makatikim ng handa nila. Tila walang narinig na nakatanaw siya at nagkakasaya ang mga tao. Pilit na inaapuhap ng mga mata niya si Jan, ngunit ni Ani nito ay hindi siya makita. Namalaya na lamang niya ang sariling dahan-dahang humahakbang papasok sa gitnang Milagrosa Villa. Napatda ang lahat na tila nakakita ng multo nang makita siya. Maya-maya ay humahangos na lumapit. Ang isang matandang babaeng namumuti ng halos lahat ng buhok. Elise, ikaw nga ba yan? May ngiti sa mga labing tanong nito. Opo, napatang ang sagot niya. Sa pagkakatanda niya ay si Aling Anding ito. Totoo kayang natatandaan pa siya nito o naikwento lang si Rito ni Jan. Kumusta po kayo? May tipid ng ngiting sumilay sa mga labi niya. Abay mabuti naman. Nang minsan ikwento sa akin ni Jan na nagkita kayo ng di sinasadya sa Manila, ay sinabi ko kagad sa kanya na imbitahin ka rito. Kaso ay, hindi nito itinuloy ang sasabihin. Napalitan ng lungkot ang kanina lamang ay nakangiting mukha nito. Bigla rin naglaho ang ngiti sa mga labi niya nang masalubong niya ang mga mata ng singkit at buntis na babaeng nakasuot ng damit pangkasal. Ngitian siya ng matamis niya, Maya. Bantulot naman siyang tumugon bago dahan-dahang inilipat ang tingin sa lalaking katabi nito. Biglang lalaki ang mga mata niya nang makitang hindi si Jan iyon. Pero bakit nakabrisyete si Maya sa lalaki? Masyado naman yatang batang tinan ng lalaki para maging matatay nito. Halika, iha. Yakag ni Aling Anding nang mapansing nakatingin siya kina Maya. Ipapakilala kita sa asawa ni Maya. Ho, maagap niyang inilipat ang tingin kay Aling Anding. Asawa ni Maya, yung lalaking kasama niya. Nakangiting sagot ng matanda. Nasan po si Jan? Hindi ko nga alam eh. Nagpalinga-linga ito. Bigla nilang nawala pagkatapos ng seremonyo. May kutob akong nasa ilog na naman. Puntahan mo na kaya. Nasulya pa niya ang nagatid sa kanya roon na kumakain na. Saan po bang dan papunta sa ilog na iyon? Nang bumulaga sa paningin ni Elise ang ilog kung saan siya inihatid ng batang inutusan ni Aling Anding na maghatid sa kanya ay saglit siyang natigilan. Napakaganda ng ilog. Dinig na dinig ang pagbuhos ng tubig sa di kalayo ang talon. Kitang-kita ang mga bato na may iba't ibang kulay na malinaw na tubig. Hindi pwedeng hindi marinig ang huni ng mga ibon at makita ang mga umaali-aligid na paru-parong may iba't iba ring kulay. May matamis na ngiting agad na sumilay sa mga labi niya nang matanaw niya si Jan. Walang pakialam na marurumi ang suot na puting damit na nakaupo ito sa isang malaking bato at nakatitig sa tubig. Ang hula niya ay tinititigan nito ang sariling refleksyon. Excited siyang lumapit hanggang sa likuran nito hanggang sa nasisilip na rin niya ang sariling refleksyon sa tubig. Here you go again. Bigla na lamang sabi nito na napansin marahil ang refleksyon niya. Kahit saan na lang ako tumingin ay naroon ka. How can I forget you then? Hindi ba't mas maganda kung ano ang nakikita mo at hindi ang sarili mo habang nakatitig ka sa tubig? Hindi niya napigilang itanong. Pagparati mong nakikita ang refleksyon mo, baka naman in love ka sa sarili mo katulad ni Narcissus. Baka maging bulaklak ka. Natigilan ito. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa refleksyon niya sa tubig. O baka isipin mong nagsasalita pati anino ko. Nakangiting wika niya. Baka isipin mong pati pendig mo ay ginugulo ko. I'm real Jan, and I came here to tell you that I'm sorry. I know I've hurt you and kung pumunta ka lang dito para saktan ako. You may go back to the city, Elise. Waring pinipigilan lamang nito ang sarili na lingunin o sulyapan siya. I deserve this after all. Hindi ko nagawang ipaglaban ang pag-ibig ko sa iyo. May dahilan kung bakit mo nagawa yun at naiintindihan ko na ngayon. Gusto kong magkaroon ng katahimikan kahit sandali lang. Sa lugar lang na ito pwede kong matagpuan ang katahimikan na iyon. You shouldn't have come here. Kahit sabihin kong namiss kita, hindi ito nakaimik. Kahit sabihin kong akala ko ay pwede kitang limutin ng gano'n na lang, pero hindi pala. Kahit sabihin kong wala akong ibang gustong makita pagising ko pa lang sa umaga kundi ikaw. Kahit sabihin kong mahal, pumiyok ang tinig niya, mahal pa rin kita. Sa mga lumipas na mga araw ay hindi niya nasabi ang mga salitang iyon kay Jan. Naging magkasintahan sila na walang linaw kung tunay silang nagmamahalan. May ilang sandaling na mayami ang katahimikan. Tanging pagdaloy ng tubig ang maririnig sa paligid.
Wala akong ibang minahal dyan, kundi ikaw. Siguro ay nagawa kong ipagkaloob sa iyo ang sarili ko dahil nararamdaman kong ikaw ang lalaking tanging inibig ko. Siguro ay makakalimutan lang kita pag tumigil na sa pagtibok ang puso ko. Hindi pa rin ito kumibo. Kung kailangan mong pag-isipan ang lahat, gawin mo. Just always remember na bukas na ang pinto ko para sa iyo. I will not close it again. Gusto kong panatilihing bukas iyon para pwede kang pumasok kahit anong sandali. Maghihintay ako dyan. Nang hindi pa rin ito nagsalita, ay minabuti na yung tumalikod na paalis. Nag-uuna sa pagpatak ang mga luha niya habang palipat-lipat sa mga batong iyon sa ilog. Para akong pinapatay nang umalis ka ng gabi ngayon. Bigla niyang narinig na sinabi nito na kinatigil niya. Mula sa dilim ay kitang-kita ko kung paano lumiit sa paningin ko ang kotseng sinasakyan ko. Ipinikit niya ang mga mata at nalaglag ang mas marami pang luha. Di yata't naroon pa si Jan nang umalis siya sa pagyamanin. Ang akala niya ay umalis na ito nang hindi niya ito makita sa dilim. Nang wala sa panganib ang mga taong nag-alaga sa akin. Siguro ay nagawa kong sumama sa iyo noon. Pagpapatuloy nito. Napakatanga ko pa para hindi man lang itan sa iyo kung saan ka nakatira. Kung saan kita pwedeng tawagan. Kung saan kita pwedeng makita uli. Sa mga lumipas na araw ay pinigilan ko ang sarili ko na gawin na iyon dahil natatakot akong baka maagaw muna ako ng tuluyan sa kanila. Inisip kong sundan ka pero inisip ko rin ang kalagayan ng mga taong nangangailangan sa akin. Hinintay akong bumalik ni tatay kaya siya napalaban sa mga tao at namatay. Nang matapos ang unos na dumaan sa amin at nakakita ng pansamantalang matitirhan, noon ko lang lubos na naramdaman ang pangungulila sa pagkawala mo. Gusto kong hanapin ka at puntahan pero hindi ko alam kung saan. Kung mayaman ako siguro ay marami akong magagawa. Sapat lang ang tuition fee ko sa mga libro at iba pang kailangan sa eskwelahan. Ang tulong na ipinagkaloob sa akin ni Don Emmanuel. Minsan ay kinakapos pa ako sa allowance. Salamat sa mga taong iyon na wala pa rin sawang nagtrabaho para sa akin. Nang magdesisyon akong ibuhos sa pag-aaral ang oras at panahon ko, iniisip ko lang na may tamang panahon para sa pag-ibig na nararamdaman ko. Pero ipinagdarasal ko rin na sana sa pagdating ng tamang panahon na yun ay hindi pa huli ang lahat. Tuluyan ang pinanlabo ng luha ang kanyang mga mata. Nang magangat siya ng paningin ay parang nakikita niya ang sarili na nasa paraiso sila ni Jan, sa burol. Masayang masaya sila. Napapihit siya pabalik. Jan, luha ang sabi niya. Mahal na mahal kita. Huwag mo na akong hayaang malis. Hindi na ako magiging maligaya pa uli kung hindi kita kasama. Umahon ito sa pagkakaupo at hinarap siya. Noon marami kaming masasakit na karanasan sa mga taong may galit sa amin. Sa gubat kasama ang kalikasan, dito lang ako nakakakita ng kagandahan. Pero nang dumating ka, nagbago ang lahat. Magiging maganda ang kahit na alinmang lugar, basta't naroon ka. May ngiti sa mga labing pinahid niya ang luha sa mga mata. Really? Really? Napangiti na rin tugon ito. Nang sabihin ng mama mo na ikakasal ka kay Mara, para akong mamamatay. Hindi na napagilang sabi niya. Yun ang sinabi kong sabihin niya sa pag nagtanong ka. Ayoko naman syempre kaawaan mo ako ng gusto. Nagpa siya kaming maging magkaibigan na lang ni Maya. Nagmahal na siya ng iba nang sabihin kung parang kapatid lamang ang turing ko sa kanya. Nang mag-abroad ang asawa niya, hindi pa niya ito alam na nagdadalang tao siya kaya naantala ang kasal nila. Humakbang na ito palapit sa kanya. Nakita ko sa kwarto mang picture ni Maya. Napatungo siya. Kasama yun sa dahilan kung bakit nilayon kita. Kung ano-ano na kagad ang pumasok sa isip ko. I'm sorry kung naging mababaw ako dyan. Natatakot lang naman ako na baka masaktan na naman ako at pinutol ng pagdantay ng daliri nito sa mga labi niyang sinasabi niya. Wala ka nang dapat katakutan. Wala tayong dapat katakutan. Basta pakinggan lang natin ang sinasabi ng mga puso natin. I know, siniyakap siya nito pagkatapos ay maingat na tinas ang kanyang mukha at hinadkan siya ng masuyo sa mga labi. Nakaramdam niya ay lumutang sa halapa ang mga paa niya. Nang matapos ang mahabang halik na pinagsaluhan niya, inanlayan siya nito na makaupo sa bato. Sabay nilang pinanood ang pagbagsak ng tubig mula sa itaas ng talon. Bakit pagdudoktor ang napili mong kurso? Hindi niya napagiling itanong. Parang noon pa lang sila lubos na nagkakakailanlanan ni Jan pagkatapos ng lahat. Dahil iyon ang gusto ko. Dahil gusto kong gumamot na hindi nila pagdududahan ng kakayahan ko. Pwede naman natin pagsamahin ng milagro, paniniwala at siyensa sa ibang paraan. Iyon din ang pangarap ni nanay, anding at tatay nato at ng lahat ng kaangkan nila sa milagro sa bilya. Naniwalang sila ako ang makakapag-ahon sa kanila sa hirap na dinanas nila noon at nangyari iyon ni Elise. Pinagawa mo ang bilya para sa kanila. Tumango ito at tinawakan ang kamay niya. At hindi ako titigil sa pagtulong sa kanila kung okay lang sa'yo. Bakit naman hindi? Nakangiting nilingon niya ito. Minsan ay binala kong tulungan kayo pero hindi ko na kayo nakita uli. Kumusta ang bago mong pamilya? Mahal na mahal nila ako pero iniwan mo sila kaagad. Sinabi ko lang na magbabakasyon ako pero hindi ako magtatagal dito.
Hindi ko lang magawang bigoy ng kababata ko sa imbitasyon niya. When I first saw Sin, I thought you were him. Hindi niya napigilang ungkatin. Kaya pala malaki ang pagkakahawig niya sa isa't isa ay dahil sa magpinsan kayo. He told me about you. Mahal mo pa ba siya? What a question. Inihiling niya ang ulo sa balikat nito. Minahal ko lang siya dahil nakikita ko ang katauhan mo sa kanya. Ikakasal na siya sa kapatid ko. Sabay tayong uuwi sa Maynila. Pagkuha niya sa amin ito. At hindi na tayo magkakahiwalay pa. Mayon lang at nagyakap sila ng mahigpit. Lalong lumakas ang huni ng mga ibon na waring nakikisaya sa kaligayahang pareho nilang nararamdaman ang mga sandaling iyon.